Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida na si Kim Ki-bong na nagtatrabaho sa kanyang part-time na job. Hindi siya masisiyahan sa kanyang pang-araw-araw na pagtatrabaho. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na humihiling na bisitahin siya at magdala ng pritong manok. Nangako ang ating bida na dadalhin siya ng manok, ngunit bigla niyang narinig ang malakas na ingay sa labas. Nang lumabas siya upang tingnan, nakita niya ang mga halimaw na sinisira ang lungsod. Sinubukan niyang tumakbo palayo ngunit natamba siya. Akala niya ay nadapa siya, ngunit napansin niyang wala na ang kanyang mga binti sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang halimaw sa likuran niya at inakala niyang inatake siya at nawalan ng malay. Habang nawawalan ng malay, may lumitaw na mensahe na nagsasabing, ina-activate ang Human Awakening Program, at sinisimulan ang Awakening Test. Pagkawala ng malay, natagpuan ni Kim Ki-bong ang sarili sa isang silid at nagulat nang makita niyang wala na ang kanyang mga sugat. Lumitaw ang isang mensahe na bumabati sa kanya at tinatanggap siya sa Awakening Area. Napagtanto niya na ang lugar na iyon ay kahawig ng isang computer program. Hindi nagtagal, may isa pang mensaheng lumitaw na nagsasabing, sinisimulan ang Awakening Test. Biglang lumitaw ang isang halimaw at binigyan siya ng system ng misyon na atakihin ang test monster. Nainis si Ki-bong dahil imposible ang quest. Inatake siya ng halimaw at pinatay. Lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing nabigo siya sa Awakening Quest at mariregenerate ang kanyang katawan. Pagkatapos ma-regenerate ang kanyang katawan, nandidiri siyang makita ang kanyang dating bangkay at nagsuka. Nang muling lumitaw ang halimaw, nataranta siya at sinubukang tumakas ngunit pinatay siya muli. Nalilito at naiinis, nagtanong siya kung paano matatalo ang halimaw. Ipinaliwanag ng sistema na ang test monster ay isang transcendent na nilalang at imposibleng patayin ayon sa programa. Tinanong ni Ki-bong kung sino ang nakikipag-usap sa kanya, nasaan siya, at bakit siya dinala doon. Sinabi ng system na nasa Awakening Test Area siya, isang lugar na ginawa para sa patas na pagsubok. Ipinaliwanag ng system na ang mga tao ay maaaring magising, at kapag nagising na ang manlalaro at nakalanding ng tama sa test monster, matatapos ang pagsubok at ibabalik sila sa realidad. Sinabi rin ng system na hindi siya dapat mag-alala sa pagkamatay sa pagsubok dahil mariregenerate ang kanyang katawan kahit ilang beses siyang mamatay. Habang tinitingnan ni Ki-bong ang mga bangkay sa paligid niya, napilitan siyang magtiwala sa mga salita ng system kahit may pagdududa siya. Na-realize niyang wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang kanyang sitwasyon o patuloy na mamatay sa sakit. Biglang umatake ang halimaw, pero naiwasan ni Ki-bong ang atake. Biglang lumabas ang isang mensahe na nagsasabing nagising na siya at nakakuha ng kakayahang tinatawag na body enhancement. Nagdesisyon si Ki-bong na atakihin ang halimaw para matapos ang misyon dahil iyon lang ang pwede niyang gawin. Nang tinamaan niya ang halimaw, lumabas ang mensahe na bumabati sa kanya sa pagkumplito ng Awakening Test. Nang sumigaw sa tagumpay si Ki-bong, sinalubong siya ng pagkadismaya dahil maraming error messages ang lumabas, kasama na ang isa na nagsasabing hindi siya makaalis sa test area dahil sa isang unknown error. Biglang nagsimula muli ang Awakening Test at bumalik ang halimaw, na ikinagulat ni Ki-bong at dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Ki-bong ay neregenerate at sumigaw sa galit, at muli siyang napatay. Ikinumpara niya ang karanasan sa isang laro, na ang unknown error ay parang bug. Para siyang karakter sa laro na hindi makausad dahil sa bug at natrap sa lugar na iyon. Matapos mamatay muli, siya ay nabuhay ulit lamang para muling mamatay. Paulit-ulit na nangyari ito ng linggo, buwan, at eventually isang taon ang lumipas. Sa panahong iyon, nagsimulang masira ang isip ni Ki-bong kahit na neregenerate ang kanyang katawan. Isang araw, lumabas ang mensahe na nagsasabing tumaas ang kanyang health stat dahil sa patuloy na atake sa kanyang katawan at na-adjust ang backup data. Ngunit hindi na interesado si Ki-bong at tinanong kung naayos na ang error. Sinagot siya ng sistema na hindi pa naayos ang error at hindi siya makakatakas. Paulit-ulit siyang napatay at neregenerate sa loob ng 2, 3, at eventually 4 na taon. Sinubukan niyang tumakbo at lumaban sa halimaw na nagdulot ng pagtaas ng kanyang stats. Ngunit eventually, sumuko na siya sa pakikipaglaban at naalala ang mga salita mula sa unang araw. Pagkatapos ng 10 taon, tinanong niya ang system tungkol sa kalagayan ng mundo sa labas.
Sinagot siya ng system na hindi gaanong nagbago at ang oras sa dimensyon na ito ay mas mabilis ng 300 beses kaysa sa mundo niya, na ang 10 taon dito ay katumbas lang ng 12 araw sa mundo niya. Naalala ni Kibong ang mensahe ng kanyang ina at naisip na kailangan niyang bilhan ng manok ang kanyang ina, ngunit muli siyang pinatay ng halimaw. Pagkatapos ng 500 taon ng paulit-ulit na pagkamatay at pagkabuhay, nakaupo si Kibong ng walang buhay, na halos hindi na maalala ang kanyang pamilya, kaibigan, o sarili. Isa na lang ang tanong na bumabagabag sa kanya, bakit? Habang paulit-ulit niyang tinatanong ang bakit, inatake siya muli ng halimaw. Pero sa pagkakataong ito, madali niyang napigilan ang atake ng halimaw, puno ng galit. Wala na siyang pakialam sa pagiging patas o sa pangakong awakening, ang iniintindi lang niya ay bakit siya lang ang nagkaroon ng error na ito. Ang buhay na puno ng kasiyahan at saya at itinuro niya ang lahat ng kanyang galit at puot sa test monster. 10 taon na ang lumipas mula sa araw ng pag-aisang ng sangkatauhan, lumitaw ang isang bitik sa langit, isang mensahe. Nang error ang nagsasabing ang server ay nakakaranas ng malaking pinsala dahil sa pagkasira ng firewall nito. Pagkatapos basagin ang bitik gamit ang kanyang mga kamao, lumitaw si Kibong na ang test monster sa loob ay namatay na. Ang awakening test ni Kibong ay tumagal ng 3,000 taon kung saan nagawa niyang maabot ang pinakamataas. Naantas para sa lahat ng kanyang mga stats. Nakaranas ng error ang system at hindi makakonekta sa pangunahing system kaya nag-initiate ng offline self-synchronization si Kibong. Iniisip ang pagbabalik sa realidad sa loob ng 3,000 taon, tinanong ng sistema kung nasaan ang kanyang ina subalit hindi siya matagpuan ng system dahil hindi available ang function na iyon sa offline mode. Napabuntong hininga si Kibong at nagpa siya munang umuwi. Dumating si Kibong sa kanyang bahay ngunit nagulat siya nang makita itong wasak na. Dumating ang 2 sundalo at sinabi sa kanya na bawal na ang lugar sa mga sibilyan at pinayuhan siyang pumunta sa ligtas na lugar. Naging mausisa si Kibong at tinanong ang mga sundalo kung ano ang nangyari sa kanyang kapitbahayan. Ang isa sa mga sundalo ay sumagot sa tonong nagulat, tinatanong kung si Kibong ay nanirahan sa ilalim ng isang bato at ipinaliwanag na ito ay dahil sa dungeon break na nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Inisip ni Kibong na maaaring may kinalaman ang pagkasira sa mga halimaw na nakita niya bago pumasok sa test. Tinanong niya ang sundalo tungkol sa kapalaran ng mga taong nakatira sa mga gusali. Sumagot ang sundalo na lahat ay namatay, na ikinagulat ni Kibong. Gayunpaman, idinagdag ng sundalo na ang mga residente na nasa labas ng kanilang mga tahanan noong nangyari ang insidente ay nailikas sa isang ligtas na lugar ng gobyerno. Iminungkahi ng sundalo na pumunta si Kibong doon kung may hinahanap siya. Hinawakan ng ating bida ang sundalo at tinanong ang lokasyon kung saan sumagot ang sundalo na ito ay matatagpuan sa Moontown. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kibong at nagmamadaling pumunta sa lugar. Kalaunan, narinig ng 2 sundalo sa radyo na may na-detect na dungeon break at tinatayang nasa migrant community sector ng B-zones ng Moontown. Sa migrant community sector, naghahanda na sila para sa dungeon break. Nang dumating ang mga sundalo at si Lieutenant Colonel Ohe at Kayan sa lugar, inutusan ni Hyan Kayan ang kanyang mga tauhan na siguraduhin ang kaligtasan ng lugar at humingi ng mga reinforcement dahil hindi nila kayang pigilan ang break mag-isa. Nainis siya dahil sa tingin niya ay tamad ang mga puwersa mula sa guild at ginagamit ang sitwasyon para humingi ng karagdagang pondo. Nagtanong si First Lieutenant Lejun kung ano ang dapat gawin, at inutusan sila ni Hyan Kayan na gumawa ng linya ng depensa at harapin muna ang maliliit na halimaw, intercepting ang medium at malaking klase ng mga halimaw kapag dumating na ang reinforcement. Ipinahayag ang pag-aalala tungkol sa mga sibilyan na maaaring masaktan, ngunit naniniwala si Hyan Ken na kung makatakas ang mga halimaw sa ibang lugar, lahat ay malalagay sa panganib. Dumating si Kibong sa lugar at nagulat na makita ang mga sundalo roon. Tinanong niya ang system kung ano ang nangyayari at nalaman niyang may magaganap na dungeon break sa Zone B sa loob ng 3 minuto. Naalala ni Kibong ang nangyari noong nakaraang break at natakot para sa kaligtasan ng kanyang ina, kaya't sinubukan niyang pumasok sa lugar. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga sundalo at ininform siya tungkol sa nalalapit na panganib, inutusan siyang pumunta sa ligtas na lugar. Ang mga sundalong pumihil kay Kibong ay natabunan ng kanyang kapangyarihan at bumagsak sa lupa.
Nakita ito ni Hyen King at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan si Kibong. Pinalibutan ng mga sundalo si Kibong at tinutukan ng mga baril, ngunit ginamit ni Kibong ang kanyang kapangyarihan upang mapilit silang tumabi. Pinagalitan ni Jun ang mga sundalo dahil pinayagan nila ang isang sibilyan na makapasok sa lugar, ngunit may isang sundalong nakilala si Kibong bilang isang player. Ang bitik sa langit ay hudyat ng simula ng dungeon break habang nagsimulang lumabas ang mga halimaw, na nagdulot ng pagkawalan ng pag-asa ng mga sundalo. Sumunod si Jun kay Kibong habang naglalakad siya at ini-inform siya ng system na ito ay isang 5-star ranked dungeon break ang naganap. Galit na galit si Kibong sa pag-iisip ng mga dungeon at halimaw. Habang inaatake siya ng isang halimaw, mabilis niya itong pinatay. Pagkatapos, hinuli niya ang mga tentacles ng isa pang halimaw at ibinagsak ito sa lupa bago tapusin ito sa pamamagitan ng pagtapak sa ulo nito. Patuloy na lumalabas ang mga halimaw, ngunit patuloy rin na pinapatay ni Kibong ang mga ito. Samantala, hinanap siya ni Jun at natagpuan siyang napapalibutan ng mga bangkay ng halimaw, namangha sa kanyang kakayahang mag-isa niyang napigilan ang isang 5-star dungeon break. Lumitaw ang boss monster at sa pagkapansin nitong napatay ang kanyang mga tauhan. Nang makita ng boss monster ang napatay nitong mga tauhan, lalo itong nagalit. Sinabi ng system kay Kibong na matatapos lang ang dungeon break kapag natalo ang boss monster. Matapang na lumapit si Kibong sa halimaw, habang si Jun, na natakot, ay napaluhod. Ngunit agad niyang napansin ang mga nakaligtas at hinikayat silang tumakas patungo sa ligtas na lugar. Habang tumatakbo ang mga sibilyan, isang batang babae ang nadapa at muntik ng atakihin ng isang halimaw kasama ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, dumating si Kibong at nailigtas sila. Pagkatapos, inutusan ni Kibong ang system na hanapin ang kanyang ina, ngunit matapos ang ilang sandali, hindi ito matagpuan ng system. Naalala ni Kibong ang kanyang pamilya na. Inisip niya ang kanyang pamilya ng paulit-ulit sa loob ng 3,000 taon upang hindi sila makalimutan. Gayunpaman, ngayon ay nagiging malabo na ang kanyang mga alaala tungkol sa kanila. Naglunsad ng pag-atake ang boss, pinakawalan ang maraming projectiles patungo kay Kibong. Bilang tugon, ginamit ni Kibong ang kanyang body enhancement skill, na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang mga atake at sumugod patungo sa boss. Naalala niya ang mga mensahe ng kanyang ina habang pinapalayas niya ang mga paparating na projectiles, na humanga kay Jun sa kanyang kakayahan habang inilalayo niya ang mga atake ng boss mula sa kalapit na bayan. Bigla, naglabas ang boss ng isang makapangyarihang beam, ngunit sinalubong ito ni Kibong ng isang suntok. Nasam-ire sa boss, namangha si Jun sa kahangahangang gawa ni Kibong. Inalis ni Kibong ang kanyang skill, at biglang may tumawag sa kanyang pangalan, kaya't lumingon siya. Napuno siya ng mga emosyon na matagal nang napipigil sa loob ng 3,000 taon, pakiramdam niya'y parang may dam na bumigay sa loob niya, pinakawalan ang lahat ng damdamin. Lumitaw ang kanyang ina sa harap niya, at dali-dali siyang tumakbo patungo rito, niyakap ito ng mahigpit habang pareho silang umiiyak. Umiyak ang kanyang ina, tinatanong kung saan siya nanggaling, habang humingi ng paumanhin si Kibong dahil hindi niya nadala ang kanyang ina ng manok. Gayunpaman, ang kanilang muling pagkikita ay biglang naantala ng isang natirang halimaw ang umatake sa ina ni Kibong. Naalala ni Kibong kung paano siya lumakas sa pagharap sa mga bangkay, ngunit sa kabila ng kanyang makapangyarihang katawan, hindi niya naprotektahan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Habang pinapatay ni Jun ang halimaw, inalagaan ni Kibong ang kanyang ina, na nagbigay sa kanya ng aliw at ipinahayag ang kanyang pagmamahal bago tuluyang nawalan ng malay. Labis na nalungkot si Kibong at napahagulhol. Sina Hyeong Ken at Jun ng Seoul Defense Force ay nag-usap tungkol sa mga kamakailang nagawa ni Kibong sa paglilinis ng mga dungeon. Matapos masira ang lahat ng mga dungeon sa lugar sa nakalipas na buwan, sa kabila ng tagumpay na ito, ipinakita ng mga guild ang kanilang hindi kasiyahan. Naniniwala si Hyeong Ken na magsasagawa sila ng aksyon sa lalong madaling panahon upang pigilan si Kibong na mawalan ng kontrol. Inutusan ni Hyeong Ken si Jun na dalhin siya. Patuloy na nagpatuloy si Kibong sa kanyang pagpatay ng mga halimaw, madali niyang natalo ang isang pulutong ng mga halimaw matapos ay activate ang kanyang body enhancement. Pagkatapos ng laban, ipinakilala ni Jun ang kanyang sarili at ibinunyag na nagkita na sila noon, ngunit hindi tamang oras para sa isang maayos na pagbati.
Nakiramay si June sa hangarin ni Kibong na sirain ang lahat ng mga halimaw at dungeon, ngunit ipinaliwanag ni June na sa huli ay walang kabuluhan ang lahat dahil muling lilito ang mga halimaw sa paglipas ng panahon. Nagtanong si Kibong kung dapat ba siyang walang gawin pagkatapos tiisin ang 3,000 taon ng paghihirap, kasama na ang pagkasira ng kanyang katawan at pagiging abo, upang makabalik lamang sa kanyang pamilya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang saysay at tinanong kung iniisip ba ni June na dapat niyang tiisin ang lahat ng iyon muli. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Kibong, ngunit inalok siya ni June ng tulong sa paghihiganti at pagwasak sa mga halimaw at dungeon. Inimbitahan niya si Kibong na sumama sa kanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, dinalaw ni Kibong ang kanyang walang malay na ina at ipinaalam sa kanya na siya ay naging isang mataas na opisyal, na nangangahulugang hindi na siya madalas makakapagbisita dahil sa kanyang abalang schedule. Sa kabila nito, ipinangako niyang babalik at hiniling sa kanyang ina na huwag masyadong malungkot. Lumabas si Kibong ng silid at sinalubong siya ng mga opisyal habang naghahanda siyang pumunta sa mga dungeon. Sa isang bar, may isang lalaking umiinom habang nakikinig sa balita tungkol sa pag-aalaga ng gobyerno sa serbisyo ng depensa ng Shield Guild sa metropolitan area. Biglang may lumapit na, hindi kilalang lalaki at kinilala ang umiinom na lalaki bilang kapitan. Si Bitchel ng scout team. Binanggit ng hindi kilalang lalaki ang pinagmulan ng kamakailang kaguluhan na nagdudulot ng problema sa kanilang negosyo. Tinanong ni Bitchel kung dapat ba niyang tanggalin ito, ngunit inutusan siya ng hindi kilalang lalaki na imbitahan ito sa halip, tinatrato siya na parang team captain. Tumayo si Bitchel at umalis, tinatanggap ang mga utos. Pumasok ang grupo ni Kibong sa isang 5-star class dungeon na tinatawag na Monster's Bird Nest, at isa sa mga miyembro ang nagpaalam kay Kibong na ito ang huling dungeon na nakatakdang mag-break sa buwang iyon. Inutusan ni Kibong ang grupo na maghintay at umalis upang harapin ang mga halimaw. Hiniling niya sa system na hanapin ang bola, at habang nagsasagawa ng pag-scan, pinatay niya ang mga nakapaligid na halimaw. Natapos ang pag-scan at ininform siya ng system tungkol sa kinaroroonan ng boss. Agad na nagtungo si Kibong doon at hinarap ang boss na tinatawag na Albatross. Pinanood ng grupo ni Kibong ang kanyang laban sa boss monster na Albatross sa 5-star class dungeon na Monster's Bird Nest. Tinansya ng mga miyembro na malapit nang magtagumpay si Kibong, kaya't naghanda silang kolektahin ang mga spirit stones mula sa mga halimaw. Biglang bumukas ang pasukan ng dungeon at sila ay na-atake ng isang hindi kilalang tao na nagtapon ng isang pang-ambush na patalim sa lalaki, sinundan ng isa pang pag-atake na bumagsak sa vice captain na si Bitchel. Dumating si Bitchel kasama ang mga umaatake at tinanong ang grupo kung sino sa kanila si Kim Kibong. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Kibong sa boss monster na Albatross. Tinamaan si Kibong ng naglalagablab na hininga ng boss na nagdulot ng pagsabog na naramdaman ni Bitchel mula sa malayo. Napagtanto niyang wala si Kibong sa natitirang bahagi ng grupo, kaya't nagpasya siyang atakihin at patayin ang grupo ni Kibong upang mailabas siya. Nakuha ni Kibong ang isang tribute resistance mula sa pag-atake at lumabas siya na walang pinsala. Pagkatapos, umatake siya, natalo ang boss, at nagdulot ng pagbagsak ng isang itim na esfera mula sa katawan nito. Tinukoy ni Kibong sa system kung ano ang esfera, at sinabi ng system na ito ay isang daystone, ngunit hindi makapagbigay ng karagdagang impormasyon dahil offline ito. Biglang nagbigay ng alerto ang system tungkol sa isang laban na nagaganap sa pasukan ng dungeon. Inatake ni Bitchel at ng kanyang grupo ang grupo ni Kibong, tinatalo sila pagkatapos malaman na natalo ni Kibong ang dungeon boss. Napagtanto ni Bitchel na ang pagsabog na narinig niya kanina ay si Kibong na nakikipaglaban sa halimaw. Habang sila ay umaalis upang hanapin si Kibong, biglang lumitaw si Kibong sa likuran nila, na nagdulot ng kanilang pagkabigla. Lumapit si Kibong kay Bitchel. Grupo na nagpakilala ngunit huminto nang maramdaman ang makapangyarihang aura ni Kibong na nagdulot sa kanya ng panginginig.